Dumating ang negosyante ng mas maaga kaysa karaniwan at nabungara ng isang nakakagulat na tagpo. Ang kanyang mga anak ay nasa mga wheelchair. Napahinto si Tony na bigla nang marinig niya ang musika mula sa terasa. Doon, ang kanyang kambal ay tumutugtog ng mga instrumento. Ang isa'y kumakaskas ng gitara habang ang isa naman ay pinipindot ang mga tipa ng akordeon. At si Jennifer ay nasa tabi nila, ginagabayan sila ng may masigla at maliwanag na enerhiyang matagal na niyang hindi nakita sa kanila mula nang mangyari ang malagim na aksidente. Ilang sandali siyang nanatiling nakatayo, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Noon ay ibinaba ni Nestor ang akordeon at tumingin ng diretso sa kanya, kalmado, walang hiya at matatag. Ang tingin sa mga mata ng kanyang anak ay kapareho ng matibay na loob at tapang na dati niyang hinahangaan sa kanyang yumaong asawa. Ang pagkakahawig na iyon ang nagpasakit sa puso niya sa paraang matagal na niyang hindi naramdaman. Si Sandra naman ay patuloy na marahang tumutugtog ng gitara. Tila walang anumang kaba sa presensya ng kanyang ama, habang si Jennifer na nakabukas pa rin ang mga braso na parabang nasa kalagitnaan ng isang galaw ay nagkaroon ng mas maingat na ekspresyon. Gayunpaman, hindi pa rin niya ganap na naitago ang tuwa na kumikislap sa kanyang mukha. Si Jennifer ay nasa bandang 30 taon. Ang kanyang kayumangging buhok ay nakatali sa isang maayos na bun. Suot niya ang karaniwang itim na uniforme ng kasambahay na may puting apron. Eksaktong gaya ng ipinakiusap ni Tony nang magsimula siya 3 buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, nakasuot ng dilaw na gwantes panglinis at nakangiti ng napakainit, tila isa siyang ganap na ibang tao kumpara sa tahimik at formal na babaeng akala ni Tony ay kilala na niya. "Maaga kang umuwi, Dad," sabi ni Sandra, binasag ang katahimikan. Ang kanyang mga salita, puno ng tunay na pagkagulat, ay nagpapaalala kay Tony kung gaano siya kadalas umuuwi ng huli. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, inilapag ang kanyang leather briefcase sa isang bakanteng upuan, at napansin niyang tinititigan siya ng 3. Parang hinihintay nila kung paano siya tutugon. Bagamat isa siyang batikang 42 anyos na executive, sanay na mamuno sa mga pagpupulong at gumawa ng mga desisyong milyon ang halaga, sa sandaling iyon ay pakiramdam niya'y hindi niya alam ang dapat gawin. "Kinansela ko yung una kong meeting," sabi niya, nagulat kung gaano kadaling lumabas ang kasinungalingan. Ang totoo, tuluyan niyang nakalimutan ng meeting nang marinig niya ang musika. "Naisip ko, baka pwede tayong mag-almusal muna bago ako umalis." Tahimik na gumalaw si Jennifer, inalis ang kanyang dilaw na gwantes at maayos na inilapag sa mesa. Bawat kilos ay kalmado at sinadya na parabang ayaw niyang maagaw ang atensyon. "Makakapagluto po ako ng espesyal kung gusto ninyo, Mr. Tony." Alok niya ng magalang, kasing propesyonal gaya ng dati ang tono. Ngunit may bago sa boses niya, isang tahimik na kumpiyansa na wala noon. "Kumain na po ang mga bata pero pwede po akong gumawa ng pancakes o scrambled eggs?" Umiling si Tony at humila ng upuan. Umupo sa mesa sa unang pagkakataon, sa pakiramdam niya'y napakatagal na. "Hindi na kailangan, gusto kong umupo muna rito." Tumingin siya sa mga instrumentong hawak ng kanyang mga anak. "Gaano na kayo katagal tumutugtog?" Tumingin si Nestor sa kapatid bago sumagot. "Mga 2 buwan na, Dad. Dinala ni Chris yung mga instrumento at sabi niya pwede raw naming subukan." Inayos niya ang akordeon sa kanyang kandungan, marahang pinipindot ang mga tipa. Mahirap talaga noong una, pero sobrang tiyagan niya. Sumingit si Sandra, inihawi ang isang hibla ng blondeng buhok sa kanyang mukha. Ine-explain niya yung mga bagay sa paraan na naiintindihan namin at hindi siya sumisigaw kahit magkamali kami. Tumimo ng malalim kay Tony ang mga salitang iyon.
Naalala niya kung gaano siya kabilis magalit noong mga unang araw pagkatapos ng aksidente. Bawat munting ingay o pagkakamali ay nakakairita sa kanya. Ang bahay ay naging lugar ng tahimik na pagdadalamhati, puno ng mga doktor at tensyon. Nagbuhos si Jennifer ng kape sa isang pinong puting tasa at nagdagdag ng eksaktong 2 kutsaritang asukal gaya ng gusto niya. Nabigla si Tony sa maliit na detalyeng iyon. Hindi niya maalalang sinabi niya kay Jennifer kung paano niya gusto ang kanyang kape. "Napaka-talented po ng mga anak ninyo, Mr. Tony," sabi niya habang inilalapag ang tasa sa harap niya. May napakagandang pandinig si Nestor, kaya niyang ulitin ang kahit anong tugtugin matapos marinig ng isang beses. At si Sandra naman, may natural siyang ritmo, kaya madali para sa kanya ang matuto. May init ang pagsasalita niya tungkol sa mga bata, parang isang ina, at naghalo-halo ang emosyon ni Tony. Pasasalamat, oo, pero may bigla ring kurot ng inggit. "Pwede ba kayong tumugtog ulit para sa akin?" tanong niya, pilit pinananatiling kaswal ang tono pero hindi maitago ang tunay na interes. Agad na nagliwanag ang mukha ng kambal. Maingat na inayos ni Sandra ang gitara, chinecheck ang tono gaya ng taong alam ang ginagawa. Si Nestor naman ay inayos ang accordion at huminga ng malalim gaya ng itinuro ni Jennifer sa kanya para mabawasan ang kaba. "Natutuhan namin yung kantang gustong-gusto ni Ma'am." Mahina at maingat na sabi ni Sandra, tinitingnan ng kanyang ama kung paano siya tutugon kapag nabanggit ang ina nila. Nakaramdam si Tony ng paninikip sa dibdib pero hindi siya umiwas ng tingin. "Anong kanta?" "Aquarela ni Toquinho," sagot ni Nestor. "Sabi ni Chris, dati raw kinakanta ni Ma'am yun sa amin nung maliit pa kami." Naalala niya. Dati ay hinahaplos ni Sandra ang melodiya para patulugin ang kambal tuwing gabi, lalo na kapag umuuwi siyang late mula sa trabaho. Ang banayad na boses nito ay umaalingaw-ngaw sa mga hallway. "Naalala ko," bulong niya, "ang ganda ng boses niya." Pumuwesto si Jennifer sa likod ng mga wheelchair, marahang itinaas ang kanyang mga kamay para bilangin ang kumpas. 1, 2, 3, pabulong niyang sabi at nagsimula ang musika. Nanguna si Nestor sa accordion, tumutugtog ng banayad at simpleng melodiya, matatag at sigurado ang mga daliri. Sumunod si Sandra sa masiselang chords ng gitara at ang kanyang boses ay sumabay sa isang tahimik na kapapawi na harmonia. "Sa kahit anong papel, gumuguhit ako ng dilaw na araw at sa 5 o 6 na tuwid na linya, madali nang gumawa ng kastilyo." Napaluha si Tony at sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang mga luha. Pinagmasdan niya ang kanyang mga anak, ang seryosong tingin nila, ang saya sa pagtugtog at napagtanto niyang napakarami niyang namiss. Sa lahat ng buwang iyon, ang paglaki nila, ang unti-unting paghilom, ang pag-usad, lahat iyon ay nangyari nang wala siya. Nang tumigil ang musika, ang katahimikan, pagkatapos ay hindi walang laman, puno ito ng koneksyon, ng iisang damdamin, isang katahimikan na may saysay, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. "Napakaganda," sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Pagkatapos ay nagsimula siyang pumalakpak, mabagal sa una, pero puno ng tunay na paghanga. "Ang galing ninyo, sobra." Napangiti ng malaki si Nestor, ipinakita ang maliit na puwang kung saan kamakailan lang natanggal ang isa niyang ngipin. Sabi ni Chris, kapag masipag daw kaming mag-practice, baka makapag-perform kami sa totoong stage balang araw. Masiglang tumango si Sandra. Kilala raw niya yung mga taong nag-o-organize ng shows. Sabi niya, ang musika ay isang wika na naiintindihan ng lahat. Napatingin si Tony kay Jennifer na umatras ng kaunti para bigyan sila ng espasyo. Pero nanatiling malapit, handa kung kailangan, ngunit hinahayaan ng sandaling iyon na maging para sa mga bata. "Jennifer," umahina niyang tawag, dahilan para tumingala ito. "Paano mo natutunan ang musika?"
Nag-atubili siya, hindi inaasahan ng tanong. Ang tatay ko po ang nagturo sa akin ng gitara nung bata pa ako, Mr. Tony. Pagkatapos, nag-aral po ako ng musika ng mas seryoso sa isang technical course, pero hindi po ako naging profesional. Bahagyang humina ang boses niya, parang pakiramdam niya'y hindi tama na magkwento tungkol sa talento niyang hindi kaugnay sa trabaho. Nang napansin kong sobrang lungkot ng mga bata, naisip ko po na baka makatulong ang musika. Palagi po kasi itong nakakatulong sa akin. At nakatulong nga, sabi ni Tony habang pinapanood ang kambal na nagtatawanan at nag-uusap kung anong kanta ang susunod nilang tutugtugin. Mas nakatulong pa kaysa sa inaakala ko. Tumayo siya at naglakad papunta sa railing ng terasa, tumingin sa malawak na hardin na umaabot sa 5 ektarya. Noon, ito'y isang matalinong investment, isang malaking estate para humanga ang iba. Pero ngayon, habang pinapanood niya ang mga punong marahang sumasayaw sa hangin at naririnig ang mga ibon sa malayo, hindi na niya maalala kung kailan siya huling talagang nakapansin kung gaano kaganda ang bahay niya. Mr. Tony, tawag ni Jennifer, ibinalik siya sa kasalukuyan. Lumapit siya ng kaunti, nananatiling magalang ang distansya, pero ang tindig niya'y tila may mahalaga siyang gustong sabihin. Oo? Tanong niya habang humaharap sa kanya. At sa unang pagkakataon, napansin niya ang maliliit na detalye na dati hindi niya napapansin. Kung paano niya marahang kinakagat ang ibabang labi kapag malalim ang iniisip, ang pinong mga guhit sa paligid ng kanyang mga mata na nagpapahiwatig na madalas siyang ngumiti, at kung paano palagi niyang ginagalaw ang kanyang mga kamay na para bang kapag tumigil siya ay nagiging alanganin siya sa sarili niya. Gusto ko lang pong magpasalamat, sabi niya, at naunahan si Tony ng gulat. Magpasalamat para saan? Dahil hindi po kayo nagalit, mahina niyang sagot. Alam kong dapat po sana'y nagpaalam muna ako bago ko sila turuang tumugtog. Natakot po akong isipin ninyo na lumampas ako sa hangganan. Napaangat ang kilay ni Tony. Lumampas sa hangganan. Jennifer, binigyan mo ng dahilan ng mga anak ko para ngumiti ulit. Paano magiging mali iyon? Bahagya siyang nagkibit balikat, pilit ipinapakitang hindi iyon mahalaga, pero sa kilos niya'y halatang may insecurity sa ilalim. Hindi po lahat ng amo ay bukas sa ganong bagay, sabi niya. Sa ibang pinasukan ko noon, anumang labas sa normal na rutina, tinitingnan nilang pakikialam. Nang marinig ni Tony ang salitang amo sa sandaling iyon, parang may kakaibang bigat. Hindi niya kailanman inisip ang sarili niya sa ganong paraan. Lalo na pagdating sa sarili niyang tahanan. Hindi ako kagaya ng mga amo na iyon, sabi niya, at napagtanto niyang totoo iyon. At yung ginawa mo, higit pa sa anumang kayang hingin ng trabaho. Ikaw ang lumapit at binigyan mo sila ng bagay na hindi ko nagawa. Nalusot ang mga salita bago pa niya ito mapigil. Isang bihirang sandali ng kahinaan, isang tahimik na pag-amin na hindi siya naging magulang na kailangan ng kanyang mga anak. Tumingin si Jennifer sa kanya nang may gulat at marahil ay may bahid ng pag-unawa sa kanyang ekspresyon. Nagluluksa po kayo, Mr. Tony? Nawalan kayo ng asawa? Nakita ninyong nahirapan ang mga anak ninyo? Hindi po madaling bumangon mula roon. Iba-iba po ang paraan ng bawat tao sa pagharap sa sakit. May kung anong lambing at pagkaalam sa tono niya na nagpausisa kay Tony kung anong klasing sakit ang naranasan din nito. Bigla niyang naisip kung gaano kaunti talaga ang alam niya tungkol kay Jennifer. 30 taong gulang lang, walang asawa, taga-probinsya. Magaganda ang rekomendasyon, maayos ang reputasyon. Naranasan mo na ba ang ganun? Tanong niya, tapat ang pag-usisa. Nag-atubili si Jennifer, sumulyap sa kambal na masayang nag-uusap tungkol sa musika, saka muling tumingin sa kanya. Nam-apatay po ang fiancé ko sa aksidente sa motorsiklo, 3 taon na ang nakalipas, marahan niyang sabi. Hindi po siyempre pareho,
Hindi gaya ng mawalan ng asawa at magpalaki ng mga anak ng mag-isa. Pero naiintindihan ko po yung pakiramdam kapag sobrang bigat ng lungkot na parang tinatakpan nito ang lahat. Ang revelasyong iyon ay lumikha ng tahimik at emosyonal na ugnayan sa pagitan nila. Napagtanto ni Tony na higit pa sa profesionalismo ang namamagitan sa kanila ngayon. May iisang dalamhati silang pinaghuhugutan na nagpapaliwanag sa kanyang pasensya, dedikasyon at pag-aalaga. Pasensya na, sabi ni Tony, taimtim ang boses. Siguradong napakahirap noon. Nahirapan po talaga, sabi niya, walang itinatago. Pero nakakatulong ang pagiging malapit sa mga bata. May kakaiba silang paraan ng paghahanap ng saya kahit sa pinakamaliliit na bagay. Tuloy lang sila kahit mahirap ang buhay. Tumingin siya sa kambal ng may pagmamahal. Espesyal ang mga anak ninyo, Mr. Tony. Matatag sila at matatalino at napakarami nilang pagmamahal na maibibigay. Ang kailangan lang nila ay isang taong maniniwala sa kanila. At ikaw, naniniwala ka, sabi ni Tony. Hindi iyon tanong, kitang-kita niya. Talagang naniniwala po ako, sagot ni Jennifer, walang alinlangan. Naniniwala akong kaya nilang gawin kung ano man ang pagdesisyonan nila. Hindi hadlang ang wheelchair sa mga pangarap nila o sa kinabukasan nila. Naniniwala akong kung gusto nilang tumugtog sa tunay na entablado balang araw, mangyayari iyon. Nakakahawa ang kumpiyansa niya at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tony na gusto rin niyang maniwala sa hinaharap na iyon na makita ang mga anak niya hindi sa pamamagitan ng trahedya, kundi sa pag-asa. Paano ka naging ganoon kasigurado? Tanong niya. Dahil nakikita ko po sila, sagot niya, araw-araw. Nakikita ko kung gaano sila kasipag sa therapy, kung paano nila hinaharap ang bawat hamon, kung paano nila hinihikayat ang isa't isa. Hindi sila sumusuko. Ang lakas na ganon, galing yun sa loob. Noon lumapit si Nestor sakay ng wheelchair, marahang sumingit. Dad, sabi ni Chris, kung gusto mo, pwede kaming tumugtog ulit para sa'yo pagkatapos ng hapunan. Minsan nagpapalate siya para tulungan kami. Nagulat si Tony. Nagpapalate siya pagkatapos ng oras ng trabaho? Tumango si Nestor. Kapag wala ka, nandito siya hanggang makatulog kami. Kahit sa day off niya, dinadalhan niya kami ng bagong kanta para matutunan. Bumaling si Tony kay Jennifer na bahagyang nahiya. Hindi po ako naniningil ng extra, mabilis niyang paliwanag. Ginagawa ko lang po dahil nagmamalasakit ako, dahil kailangan nila ng kasama. Pero may sarili kang buhay, sarili mong bahay, sabi ni Tony, biglang napagtanto kung gaano karaming personal na oras ang isinakripisyo niya para sa pamilya nila. Ang buhay ko ngayon ay pag-aalaga sa kanila, tapat niyang sagot. Mag-isa po akong nakatira, Mr. Tony. Wala po akong kamag-anak dito sa syudad. Ang pagiging kasama ni Nestor at Sandra, nakakatulong din po sa akin. May tumama sa loob ni Tony sa katapatan niya. Naging malinaw na para kay Jennifer, hindi lang ito basta trabaho. Isa itong layunin, isang paraan para maibigay ang pagmamahal at pag-aalaga na mayroon pa siya. Jennifer, sabi ni Tony, tila may desisyong nabuo agad sa isip. Gusto kong may baguhin tayo. Nag-alinlangan siya. Anong klaseng pagbabago po? Una, gusto kong taasan ang sahod mo. Malaki, dahil mas marami kang ginagawa kaysa sa nakasaad sa kontrata mo. Muntik na siyang tumutol, pero itinaas ni Tony ang kamay. Seryoso ako, at pangalawa, gusto kong gawin nating opisyal ang posisyon mo bilang tagapagturo ng mga bata. Hindi ka lang tumutulong sa gawaing bahay, tinuturuan mo sila, sinusuportahan mo sila, isa kang tagapag-alaga, isang mentor. Nag-ipon ng luha sa kanyang mga mata. Napakabuti po ninyo, pero walang pero, matatag niyang sabi. Kung ano ang patas, iyon ang dapat. At sa totoo lang, hindi ko kayang mawala ka sa iba. Baka may ibang makakita ng halaga mo bago ko pa magawa. Gumulong si Sandra palapit, sumama sa kanila.
Apat silang magkakasama sa isang tahimik na bilog, isang sandali ng init at pagkakaugnay sa terasa. Ibig sabihin ba nito, dito natitira si Chris magpakailanman? Tanong ni Sandra ng puno ng pag-asa. Tumingin si Tony kay Jennifer. Kumikinang ang kanyang mga mata sa emosyon at may kung anong lumambot sa loob ni Tony, parang may ginising ang presensya niya. Kung gusto niya, oo, sagot niya, nakatingin pa rin sa kanya. Opo, bulong ni Jennifer at tuluyang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Gusto ko pong manatili. Ang natitirang bahagi ng umagang iyon ay parang panaginip. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, kinansela ni Tony ang mga meeting niya. Lahat. Ginugol niya ang araw sa pag-alam sa buhay ng kanyang mga anak, ang mga rutina, ang maliliit na tagumpay, ang mga bahagi ng mundo nila na hindi niya napansin. Nalaman niyang gumigising si Nestor ng 6:30 araw-araw para gawin ang strengthening exercises na nakita ni Jennifer online. Natuklasan niyang nahilig si Sandra sa pagguhit at madalas niyang iginuguhit ang mga liriko ng mga kantang pinag-aaralan nila. Pinanood niya kung paano inaangkop ni Jennifer ang mga laro para maisali ang dalawang bata. Hindi kailanman hinahayaan na maging sagabal ang kanilang kapansanan. Ina-adjust lang niya ang mga aktibidad para makasali ang lahat. Sa tanghalian na inihanda ni Jennifer, habang tumutulong at tumatawa ang mga bata buong oras, nakita ni Tony ang isang family dynamic na tahimik na nabuo habang wala siya. May magaan na usapan, tawanan, asaran kung aling kanta ang tutugtugin mamaya. Mainit, masigla, ito ang buhay na akala niya'y tuluyan na niyang nawala. Habang kumakain ng panghimagas, tumingala si Sandra sa kanya, puno ng kuryosidad ang mga mata. Dad, sabi ni Chris, nagtatrabaho ka ng sobra kasi gusto mong ibigay sa amin ang lahat ng mabuti. Totoo ba yon? Nabigla siya sa tanong, napatingin siya kay Jennifer na yumuko ang tingin, halatang hindi komportable na nadamay sa usapan. Totoo, sa wakas ay inamin niya, sobrang dami kong trabaho dahil gusto kong masigurong nasa inyo ang lahat ng kailangan ninyo. Pero kumpleto na naman tayo, sagot ni Nestor, sa tapat na linaw na tanging mga bata lang ang may kaya. May bahay tayo, pagkain, gamot, physical therapy, at ngayon may musika pa. Ang kulang lang, ikaw. Parang tinamaan si Tony ng diretso sa puso. Ganto niyo ba talaga ako nami-miss? Palagi, mahina at marahang sabi ni Sandra. Nagpupuyat kami, umaasang uuwi ka bago kami makatulog. Pero lagi kang dumarating ng sobrang late. At sa umaga wala ka na. Tahimik na nagsimulang magligpit si Jennifer sa mesa, sinusubukang bigyan sila ng espasyo para sa sandaling malinaw na para sa pamilya. Pero pinahinto siya ni Tony sa isang munting kumpas. Pakiusap manatili ka, sabi niya. Bahagi ka rin nito. Huminto siya nag-alinlangan sa kadahan-dahang umupo ulit. Mga anak, maingat na panimula ni Tony. Tama kayo, naging malayo ako. Umatras ako sa panahong dapat sana'y lumapit ako. Nang mamatay ang mama ninyo, nang magbago ang lahat, hindi ko alam kung paano haharapin. Akala ko kung mas magsisipag lang ako, kung mas kikita ako, kung mabibigyan ko kayo ng pinakamagagaling na doktor at therapy, sapat na iyon. Huminto siya nakatingin sa mga mata nila. Pero hindi pala, di ba? Umiling si Nestor. Hindi namin gusto ng mas maraming doktor, Dad. Ikaw lang ang gusto namin. Nanikip ang lalamunan ni Tony. Naiintindihan ko na ngayon at pinapangako ko magiging mas mabuti ako. Nasabi mo na yan dati, sagot ni Sandra. Kalmado ang boses pero may tahimik na maturity na madalas ibinibigay ng dalamhati sa mga bata ng masyadong maaga. Nung umalis tayo sa ospital, sabi mo mas madalas ka na sa bahay. Pero bumalik ka sa pagbiyahe. Masakit ang alaala. Dahil totoo, sinubukan niya noong una na natili sa bahay ng ilang panahon pero ang bigat ng makita silang nasa wheelchair at ang kawalan na iniwan ni Mariana, itinulak siya pabalik sa trabaho.
Mas madaling ilibing ang sarili sa mga proyekto kaysa harapin ang sakit sa loob ng bahay. Ngayon iba na, sabi niya ng buong paninindigan. Nagulat siya kung gaano niya ito sinsero. Ngayon naiintindihan ko na kung ano talaga ang mahalaga. Tumingin si Jennifer sa kanya ng may tahimik na pag-apruba. Kita sa mga mata niya, naniniwala siya. Noong hapon na iyon, sumama si Tony sa physical therapy ng mga bata. Nanatili siya hanggang matapos. Pinapanood ang bawat stretch, bawat gawain. Nakita niya kung gaano sila kasipag, kung gaano kabait at maingat ang therapist sa paggabay, at kung paano hindi umaalis si Jennifer sa tabi nila. Laging nagbibigay lakas, laging handang sumuporta. Sa maikling pahinga, nagkaroon ng pagkakataon si Tony na makausap ang therapist nila, si Dr. Sandra, isang kalmado at bihasang babae na nasa 50 na at kasama na ng kambal mula nang magsimula ang kanilang pagbangon. Unang beses ninyo po itong dinaluhan, napansin niya. Palagi po nilang tinatanong kung sasama kayo. Hindi niya yon sinabi ng mapanghusga, pero tumama pa rin ang mensahe kay Tony. Ako'y sobrang naging abala, sabi niya, pero kahit siya mismo'y naramdaman kung gaano kahina ang mga salitang iyon. Naiintindihan ko po, magalang na sagot ni Dr. Sandra, pero kapag present ang magulang, nagbabago ang lahat. Mas tumataas ang motibasyon at mas bumibilis ang pag-usad. Pero kahit ganoon, kahanga-hanga ang progreso ng dalawang ito nitong mga nakaraang linggo. Dahil kay Jennifer, tanong niya, napakahalaga niya, kumpirma ng therapist. Sinusubaybayan niya sila sa bahay, sinisiguradong consistent sila sa routines, nagbabasa tungkol sa mga bagong ehersisyo, at higit sa lahat, naniniwala siya sa kanila, bihira ang ganyang dedikasyon. Napatingin si Tony kay Jennifer na tumutulong kay Nestor sa isang balance drill. Malapit ang mga kamay niya pero hindi siya humahawak. Sapat lang para maramdaman ni Nestor na ligtas siya habang hinahayaan pa rin siyang gawin ito mag-isa. Ibang klase siya, bulong ni Tony sa sarili at napagtanto niya kung gaano kabigat ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Pagkatapos ng session, pagod ang kambal pero halatang proud. Natapos nila ang isang mahirap na set ng exercises at kumikislap ang mukha nila sa tuwa at tagumpay. Ang galing niyo, sabi ni Tony habang niyayakap silang dalawa. Sobrang proud ako sa inyo. Araw-araw kami nagtitraining, sabi ni Nestor. Sabi ni Chris, mas mahalaga yung konti-konti araw-araw kaysa todo minsan tapos matagal wala. Nang hapunan namangha si Tony sa maayos na routine na binuo ni Jennifer. Lahat ng bahagi ng araw ay may layunin, therapy, aralin, musika, pahinga. Lahat may plano at maingat na schedule. Ikaw lang ang nagplano ng lahat nito? Tanong niya, tunay na humanga. Marami po akong research, paliwanag niya. Nagbasa ng mga article, sumali sa forums ng mga magulang ng batang may kapansanan, humingi ng gabay kay Dr. Sandra. Gusto ko pong masigurong tama ang ginagawa ko. Kita ang pagsisikap niya sa lahat. Bawat detalyey nagsasabi kung gaano niya sila pinahahalagahan. May napagtanto si Tony na matagal niyang hindi hinaharap. Si Jennifer ay hindi lang taong tumutulong sa bahay. Siya ang humahawak sa pamilya. Siya ang pusong nagpapatuloy sa tibok ng lahat. Pagkatapos ng hapunan, itinuloy nila ang plano, isang pangalawang music session. Pero ngayon sumali si Tony. Pumalakpak siya sa ritmo, kumanta ng ilang linya kapag nakikilala niya ang tugtugin at nakitawa kasama ang mga bata. Hindi siya tinutukso. Ang tawanan nila'y masaya, magkakasama, puno ng pagmamahal. Dapat matuto ka rin ng instrumento, Dad, masiglang sabi ni Sandra. Pwedeng turuan ka ni Chris. Tumingin siya kay Jennifer na nagbigay ng mahiyain na ngiti. Pwede ko pong subukan, alok niya medyo kinakabahan, kung gusto ninyo. Gusto ko, agad niyang sagot. Gusto kong matuto, gusto kong maging bahagi nito. Sa edad niya, parang hindi praktikal kahit medyo nakakahiya ang matutong tumugtog.
Pero sa damdamin, tama iyon. Isang hakbang pabalik sa kanila, pabalik sa buhay na binubuo nila kahit wala siya. Pagdating ng oras ng tulog, may isa pa siyang nadiskubreng routine na hindi niya alam. Tuwing gabi, binabasahan ni Jennifer ang kambal. Hindi lang mga kwentong pambata, kundi mga inspirational na talambuhay, mga totoong kwento ng musikero, artist, mananayaw, mga taong nalampasan ng mga balakid. Ngayong gabi, kayo ang pipili, sabi niya habang itinaas ang 2 libro. Pinili ni Nestor ang talambuhay ni Beethoven na engganyo sa ideya na may taong nakalikha ng musika kahit hindi nakakarinig. Si Sandra naman ay pumili ng kwento tungkol sa isang balerina na sumasayaw gamit ang wheelchair. Umupo si Tony sa tabi ng kama ni Nestor habang nagbabasa si Jennifer, ginagamit ang iba't ibang boses para sa bawat karakter, binibigyang buhay ang bawat tagpo, payapa at malambing ang sandali. Isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng mahigit 1 taon. Nang makatulog na ang mga bata, naiwan sila ni Jennifer sa sala, inaayos ang mga instrumento at mahinahinang nag-uusap tungkol sa plano para bukas. Tahimik ang bahay, pero ngayon ang katahimikan ay nakaaaliw. Hindi yung mabigat na katahimikan ng pagluluksa. Ito'y payapang katahimikan ng pag-aari at pag-uwi. Jennifer, sabi ni Tony matapos ang isang saglit, pwede ba kitang tanungin ng isang personal? Tumingala siya, may kuryosidad. Oo naman. Nang mamatay ang fiancé mo, naisip mo bang magsimulang muli? Mag-asawa ulit? Mas diretso ang tanong kaysa sa plano niya at agad siyang kinabahan na baka masyadong personal. Nag-isip si Jennifer sandali. Naisip ko po, pero wala po akong nakilala na nagparamdam sa akin ng katulad ng naramdaman ko sa kanya. Tapos, nung nagsimula akong magtrabaho sa mga pamilya, may natagpuan po akong ibang uri ng pagmamahal, ang pag-aalaga sa mga bata. Pinunan nito ang puwang sa loob ko na hindi ko pa alam na bakante pala. Hindi mo ginusto ang sarili mong anak? Tanong niya, nagulat sa sarili niyang interes. Ginusto ko po, mahina niyang sagot. May mga plano kami ng fiancé ko, pero nung nawala siya, akala ko namatay na rin ang pangarap na yun. Tumingin siya sa malayo sandali, saka muling tumingin kay Tony. Ngayon, kasama ni Nestor at Sandra, alam kong hindi ako ang nanay nila, pero yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanila, totoo. May gumalaw sa loob ni Tony sa mga salita niya. Nakita niya ng malinaw, ang ibinibigay ni Jennifer ay hindi lang pag-aalaga, pagmamahal iyon. Ibinuhos niya ang puso niya para tulungan ang pamilya nilang gumaling at ang pagmamahal niya ang pumuno sa mga puwang na naiwan. Mahal ka rin nila, mahina at malambing, na sabi ni Tony. Halata naman, mahina at marahang, sabi ni Tony. At ako, tunay akong nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako na nakahanap ka ng paraan para mahalin ang mga anak ko noong hindi ako nakasama sa paraang kailangan nila. Tumingin sa kanya si Jennifer ng may kabaitan at pag-unawa. Mahal mo na sila noon pa, Tony. Hindi kailanman yun naging duda. Pero minsan, sobrang bigat ng sakit na pasan natin kaya hindi natin naipapakita ng maayos ang pagmamahal. Hindi ibig sabihin nun ay hindi totoo. Unang beses niyang tinawag si Tony sa pangalan nito. Walang kasamang formal na Mr. Nang marinig ni Tony ang sarili niyang pangalan mula sa labi niya, may kung anong nagbago sa pagitan nila. May nabuo silang tahimik na lapit na hindi nila inaasahan. Ang talino mo, sabi niya, humanga. Para sa isang bata pa, naiintindihan mo ang buhay sa paraang hindi nauunawaan ng karamihan. Ang sakit ang nagtuturo, malahan niyang sagot, ipinapakita nito kung ano talaga ang mahalaga. Itinuturo nito sa atin na mahalaga ang oras at kahit maliit na bagay pwedeng magkaroon ng malaking epekto. Naupo sila sa katahimikan ng ilang sandali, kapwalunod sa sariling pag-iisip. Pagkatapos ay nagsalita ulit si Tony.
Jennifer, gusto kong malaman mo, lahat ng nangyari ngayon, binago ako. Nung nakita kong tumutugtog ang mga bata, nung nakita ko kung gaano sila kasaya, at nung napagtanto ko kung gaano kalaki ang papel mo sa paghilom nila, parang nagising ako. Parang mahigit 1 taon akong natutulog. Tahimik siyang nakinig, kalmado at mapagnilay ang mga mata niya sa liwanag ng ilaw sa sala. Magbabago ako, sabi ni Tony nang may paninindigan. Magpapasa ako ng mas maraming responsibilidad sa kumpanya. Babawasan ko ang biyahe. Mananatili ako, hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso. At gusto ko ang tulong mo. Gusto kong turuan mo ako kung paano maging mas mabuting ama. Umiling si Jennifer, na-touch pero mapagkumbaba. Mabuti na kayong ama, sabi niya. Naligaw lang kayo sandali, pero nakita ko kung paano ninyo sila tiningnan kanina. Yung pagmamahal sa mga mata ninyo, yun ang mahalaga. Pero kailangan kong matutunang ipakita iyon, sagot ni Tony. Hindi lang maramdaman, kailangan kong kumilos. Naputol ang usapan nila nang biglang tumunog ng matinis ang cellphone ni Tony. Business partner niya yon. Malamang may problema sa trabaho. Karaniwan, sasagutin niya agad. Pero hindi ngayon, tiningnan niya ang screen sa si Jennifer at tinanggihan ang tawag. Hindi ba mahalaga? Tanong ni Jennifer na gulat. Walang mas mahalaga pa rito. Sagot niya, itinuro ang bahay sa paligid nila. Itong usapan, ang mga anak ko, ang pamilyang ito, iyan ang una kong natutunan ngayon kung ano talaga ang dapat unahin. Tumunog ulit ang telepono, tinanggihan niya muli. Hindi sila titigil sa pagtawag, mahina sabi ni Jennifer. Hayaan mo sila, sagot ni Tony, sa katuluyang pinatay ang phone. Makakapaghintay ang negosyo para sa atin ang araw na ito. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang gabi. Nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kambal, nagbubukas ng loob tungkol sa nakaraan at iniisip ang hinaharap. Doon nalaman ni Tony ang isang bago, may pangarap din si Jennifer. Gusto niyang bumalik sa pag-aaral, mag-aral ng special education. Baka balang araw, magbukas pa ng paaralan para sa mga batang may kapansanan. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong niya, tunay ang pag-usisa. Nagkibit balikat siya dahil mahal ang mga pangarap, tapat niyang sagot, at may responsibilidad ako. Buwan-buwan akong nagpapadala ng pera sa nanay ko sa probinsya. Ang mag-aral, luho na hindi ko kayang bayaran. Nag-isip si Tony sandali, saka tumingin sa kanya ng seryoso. Paano kung magawa mo ang dalawa? Magpatuloy ka sa trabaho dito at makapag-aral ka rin. Saglit na lumiwanag ang mukha niya, pero agad ding nawala. Imposible po yun, sabi niya. Mahal ang mga programang iyon at wala rin akong oras para pagtuunan ng maayos. Paano kung ako ang magbayad? Biglang sabi ni Tony. Bilang bahagi ng bago mong benefits package. Tinitigan siya ni Jennifer, hindi makapaniwala. Sobrang laki nun, sabi niya. Hindi ko po kayang tanggapin. Bakit hindi? Marahan niyang tanong. Hindi ito kawanggawa. Investment ito. Sa'yo, sa pamilya natin. Kung mag-specialize ka, mas matutulungan mo sina Nestor at Sandra. At kapag lumaki na sila, magagawa mo na yung pangarap mo. Napuno na naman ng luha ang mga mata niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Wala pang naniwala sa akin ng ganito. Panahon na para may maniwala. Matatag na sabi ni Tony, binago mo ang buhay ng mga anak ko. Ngayon, gusto kong tulungan kang baguhin ang buhay mo. Nabigatan siya, hindi lang sa pasasalamat, kundi sa iba pang damdamin, isang lambing na hindi masabi. Nang mag-good night sila sa wakas, lampas hating gabi na. Umakyat si Tony sa kwarto pero hindi agad dumating ang antok. Nakahiga siya sa tahimik na dilim, iniisip ang araw, ang lahat ng nakita at naramdaman niya, at si Jennifer, ang babaeng humawak sa pamilya niya habang siya mismo'y gumuho. May kung anong kakaiba sa kanya, hindi lang kabaitan o dedikasyon, kundi ang lalim ng puso niya, kung paano siya mag-alaga, kung paano siya magmahal ng malaya kahit walang humihingi.
Naisip niya, pasasalamat lang ba ang nararamdaman niya o may mas malalim pa? Natakot siya sa isip na iyon at sabay ding kinilig. Hindi pa siya handa para sa kahit anong romantiko. Hindi pa siya handang mag-move on mula kay Mariana. Pero may kung anong gumising sa loob niya. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kinabukasan ng umaga, nagising si Tony sa tunog ng musikang nagmumula sa terasa. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, hindi niya inabot ang cellphone niya. Mabilis siyang bumangon, nagbihis at bumaba. Sa terasa, si Nestor at Sandra ay abala na sa isang bagong kanta na itinuro ni Jennifer sa kanila kagabi. "Good morning, Dad!" Sabay nilang sigaw nang makita siya. "Good morning," sagot niya, puno ang puso. "Pwede ba akong sumali sa rehearsal?" "Siyempre," nakangiting sabi ni Sandra. "Sabi ni Chris, matututo ka na rin ng instrumento." Binigyan siya ni Jennifer ng mahiyain ng ngiti. "Kung gusto niyo pa po," mahina niyang sabi, "nagdala ako ng extra na gitara ngayon." Napansin niya ang instrumentong nakasandal sa tabi ng upuan niya. "Dinala mo pa mula sa bahay?" "Akin yon ng tatay ko," sabi niya. "Naisip ko, baka magamit." Tumama ng malalim kay Tony ang pagiging maalalahanin niya. Mabilis lumipas ang araw, puno ng musika, tawa at init. Sinubukan ni Tony tumugtog, nagkandalito sa mga chords at pinatawa ang mga bata hanggang halos hindi na sila makahinga. Pero ngayon, tumawa rin siya. Ito ang tawanan ng pagiging kabilang. Marahang ginabayan siya ni Jennifer, inaayos ang posisyon ng mga daliri niya at tinutulungan siyang maramdaman ang ritmo. Dumampi ang mga kamay niya sa kamay ni Tony at naramdaman niya ang init ng presensya nito sa paraang nagpaalam sa kanya sa bawat bagay. Noong hapon, habang nagpapahinga ang mga bata, naupo silang dalawa sa terasa at pinag-usapan kung ano ang susunod. Nagbahagi si Tony ng ideya, isang maliit na performance para sa malalapit na kaibigan, para ipakita ang progreso ng kambal at ipagdiwang ang pagbabalik ng musika sa bahay nila. "Sa tingin mo ba handa na sila?" tanong niya. "Ipinanganak silang handa," nakangiting sagot ni Jennifer. "Nasa loob na nila ang musika, kailangan lang nilang maniwala." "At ikaw?" tanong ni Tony. "Tutugtog ka ba kasama nila?" "Ako?" Napakurap siya sa gulat. "Pero teacher lang naman ako." "Hindi," sabi ni Tony, nakatingin sa mga mata niya. "Higit ka pa roon, bahagi ka ng pamilyang ito." Nagbago ang ekspresyon niya, malambot, emosyonal. Isang sandali ang lumipas sa pagitan nila, mabigat sa hindi masabing kahulugan. Ibinaba niya ang tingin, namumula ang pisngi. "Mr. Tony," "Tony," marahan niyang itinama. "O, Tony lang," marahan niyang sabi. "Sa tingin ko lampas na tayo sa formalidad ngayon, hindi ba?" Tiningnan siya ni Jennifer sa pagkakataong ito'y hindi na umiwas ng tingin. "Tony," inulit niya para bang sinusubukan niyang bigkasin ang pangalan nito ng malakas sa unang pagkakataon. "Oo, sa tingin ko tama ka." May kung ano sa paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ni Tony. May lambing, may personal na tono. Nagdulot yon ng bagong lapit sa pagitan nila na hindi nila binanggit ng diretsyo, pero pareho nilang naramdaman. Bumalik sila sa mas ligtas na mga paksa, musika, mga bata at mga plano para sa mga susunod na lessons, pero nanatili ang pagbabago sa pagitan nila, parang isang tahimik na melodiya sa likod, laging naroon, imposibleng hindi mapansin. Napapansin ni Tony na mas madalas niyang natititigan si Jennifer kung paano niya kinakagat ang labi niya kapag nagko-concentrate, kung paano kumikislap ang mga mata niya tuwing pinag-uusapan niya ang mga bata. Napapansin din ni Jennifer ang pagbabago ni Tony. Sa loob lang ng ilang araw, naging mas kalmado siya, mas present. Mas madalas siyang ngumiti, mas madalas makinig. At kapag tumitingin siya kay Jennifer, may init sa mga mata niya na lampas na sa relasyon ng amo at empleyado. Isang bagong ritmo ang bumalot sa bahay.
Binago ni Tony ang schedule niya, binitiwan ng kontrol sa mga bagay na dati iayaw niyang ipasa sa iba. Ngayon, ang umaga niya ay nakalaan na para sa almusal kasama ang mga bata, practice sa musika at mabagal pero matiyagang guitar lessons na ginagabayan ni Jennifer. Sa hapon, nagtatrabaho siya mula sa home office. Pero bukas palagi ang pinto, laging handang lumabas, laging available. Ang gabi ay para sa pamilya, salusalong hapunan, mainit na usapan at mga sandaling unti-unting nagdurugtong muli sa pamilyang nabiyak noon. Kitang-kita ang pagbabago sa lahat ng bagay. Ang bahay na dati malamig at tahimik ngayon ay puno ng enerhiya, puno ng halakhak, puno ng buhay. Sumigla sina Nestor at Sandra sa presensya ng ama nila. Mas bumilis ang progreso nila sa physical therapy at araw-araw ay mas tumitibay ang kumpiyansa nila. Nagbago rin si Jennifer. Ang mahigpit na profesionalismo na dati niyang kinakapitan ay unti-unting natunaw at napalitan ng pagiging komportable. Hindi na siya basta kasambahay na lumampas sa tungkulin. Siya na ang guro nila, tagapag-alaga at ligtas nilang sandalan. At malinaw na malinaw, naging taong unti-unting minamahal ni Tony si Jennifer, hindi dahil sa obligasyon o pasasalamat, kundi dahil sa tunay na damdamin. Pareho ang nararamdaman nila kahit hindi nila sinasabi. Tuwing guitar lessons, nagkakadampi ang mga daliri nila. Tuwing mahahabang usapan sa gabi, may mahihinang tawa silang tumatagal ng sobra. May mga sulyapang mas marami pang sinasabi kaysa sa kahit anong salita. Lumalalim ang emosyon sa bawat araw. Kahit pareho silang ingat na huwag aminin kung ano ang nangyayari. 2 linggo matapos ang unang umagang iyon ng musika, nagkataon na mag-isa sila sa sala. Tulog na ang mga bata at magkatabi silang nag-aayos ng sheet music. Paminsan-minsay nagkakadikit ang mga braso nila. Dumadaloy ang banayad na pabango ni Jennifer sa pagitan nila. Tinitigan ni Tony ang mga kamay niya habang gumagalaw, maselan at tiyak. Jennifer, mahina niyang tawag mo. Tumingala siya at biglang nagkalapit ang mga mukha nila. Ilang pulgada na lang ang pagitan. Malapit para maramdaman ang hininga ng isa't isa. Malapit para makita ang bawat detalye sa mga mata ng bawat isa. May tensyon sa hangin, parang kumikislap. Pero bago pa may mangyari, may boses ng bata mula sa taas na tumawag, humihingi ng tubig. Mabilis na lumayo si Jennifer, namumula ang pisngi at nagmadaling tumulong. Nang bumalik siya, lumipas na ang sandali, pero hindi nawala ang kamalayan sa nangyari. Nandoon pa rin iyon. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang naging matindi ang lahat sa pagitan nila. Para silang nagsasayaw, lumalapit tapos umiiwas. Naghahangad pero hindi lumalagpas sa hangganan. Nakikipagbuno si Tony sa guilt sa lumalalim niyang damdamin kay Jennifer, nag-aalinlangan kung pagtataksil ba iyon sa alaala ni Mariana. Si Jennifer naman ay kinakalaban ang takot na malagay sa panganib ang trabaho niya, na mali ang pagbasa niya sa emosyon ni Tony at na pumasok sa isang bagay na maaaring ikasira niya. Hanggang sa dumating ang turning point sa isang maulap at maulang hapon. Nasa therapy ang mga bata, tahimik ang bahay. Nasa kusina si Jennifer, naghahanda ng merienda nang pumasok si Tony. Seryoso ang mukha. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Humarap siya, patuloy pa rin kumikilos ang mga kamay. Tungkol saan? Tungkol sa atin, diretsong sagot niya. Kung anuman to, kung anumang nangyayari sa pagitan natin. Nanigas si Jennifer, pinunasan niya ang mga kamay sa tuwalya at sumandal sa counter. Tony, ako? Hindi, hayaan mo akong tapusin, sabi ni Tony lumalapit. Alam kong hindi madali ang sitwasyon. Alam kong empleyado kita at pwedeng ma-misunderstand ang lahat. Pero ang nararamdaman ko, totoo. At naniniwala akong may nararamdaman ka rin. May paghahangad at takot sa mga mata niya. Kahit na meron at hindi ko sinasabing meron, walang isip itong gagawin natin.
Sasabihin ng mga tao na sinuyo kita para sa trabaho, na ginamit ko ang mga bata para mapalapit sa'yo. Masisira ang reputasyon mo, baka pati ako. Wala akong pakialam sa sasabihin nila, sagot ni Tony, mas lumalapit pa. Ang mahalaga sa akin yung nararamdaman mo, yung nararamdaman natin. Pwede nitong sirain ang lahat, bulong niya. Mawawala sa akin ang trabaho ko, ang mga bata, ikaw. Pero paano kung hindi? Mahina niyang tanong. Paano kung ito ang pinakatapat na damdaming naramdaman ng kahit isa sa atin sa napakatagal na panahon? Wala siyang oras para sumagot dahil hinalikan siya ni Tony. Mabagal muna, may pag-aalinlangan, parang naghihintay ng pagtanggi, pero nang hindi siya umiwas, lumalim ang halik. Napadapo ang mga kamay ni Jennifer sa dibdib ni Tony. Gumalaw ang labi niya kasabay ng kay Tony. Nang maghiwalay sila, pareho silang hinihingal. Jennifer, bulong niya at idinantay ang noo sa noo niya. Hindi ko inakala to, hindi ko sinadyang mangyari, pero nangyari at hindi ko kayang magkunwari na hindi. Ako rin, nanginginig ang boses ni Jennifer. Sinubukan kong huwag pansinin, sinubukan kong manatiling profesional, pero minahal kita, minahal ko ang mga bata, kayo na ang mundo ko ngayon. Kung ganon, huwag kang tumakbo, marahan niyang sabi. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin nito, magkasama. Tumingin siya sa mga mata niya at nakita ang lahat ng kailangan niyang makita. Sige, bulong niya, subukan natin. Mas malalim ang sumunod na halik, mas tiyak, parang pangako, isang bagong simula. Nang maghiwalay sila, pareho silang nakangiti, hindi sigurado, kinakabahan, pero may pag-asa. Yung mga bata, biglang sabi ni Jennifer, bumalik ang realidad. Paano natin sasabihin sa kanila? Dahan-dahan, sagot ni Tony, mahal ka na nila, pamilya ka na, baka hindi na gaanong nakakagulat. At yung trabaho mo, paano yung mga partner mo, mga kliyente mo? Tanong niya, bumalik ang pagiging practical. Mag-a-adjust sila, matatag niyang sagot. Hindi ito tungkol sa negosyo, tungkol ito sa atin. Binalik mo sa buhay ang pamilya ko. Yung hindi makakaintindi doon, hindi mahalaga. Napakalma siya ng mga salita ni Tony, pero may kumakabog pa ring kaba sa dibdib niya, ang bilis ng lahat. Pwede bang dahan-dahan? Tanong niya. Ayokong ma-pressure. Kailangan ko lang malaman na totoo ito, na hindi lang ito pasasalamat o pag-iisa. Totoo, sabi ni Tony, hinawakan ng mga kamay niya. Mas totoong totoo kaysa sa anumang naramdaman ko sa loob ng maraming taon. At oo, dahan-dahan tayo, sa bilis na gusto mo. Meron pa tayong lahat ng oras sa mundo, mahina at marahang sabi ni Tony. Noon din, umalingaw-ngaw sa buong bahay ang tunog ng pagbukas ng pintuan sa harap. Nakauwi na ang mga bata mula sa kanilang physical therapy session. Mabilis na naghiwalay si Tony at Jennifer. Parang likas na sinubukang ayusin ang mga sarili, pero may bago na sa pagitan nila ngayon, isang tahimik na pag-unawa na nagbago na ang lahat. Dad, Chris! Sigaw ni Nestor nang masigla mula sa hallway. Nasaan kayo? May balita kami! Nagkatinginan sila ng mabilis, may lihim na pagkaalam at sabay na lumabas mula sa kusina. Saglit na nagkadampi ang mga kamay nila habang naglalakad, maliit lang na haplos pero para sa kanila napakalaking bagay. Isang tahimik na senyas na may mas malalim nang nagsimula. Halos nagliliwanag si Nestor habang ibinabalita ang progreso niya. Mas gumanda na raw ng husto ang balance exercises niya. Mas kahanga-hanga pa ang balita ni Sandra. Nakagalaw siya ng mga daliri sa paa sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente. Maliit lang na galaw iyon, pero ibig sabihin nagsisimula nang mag-regenerate ang mga ugat. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Puno ng saya ang bahay at hindi napigilan ni Tony na maniwala na parang may mahika talagang nangyayari. Para bang ang paggaling ay unti-unti nang nag-ugat sa loob ng tahanan nila, hindi lang sa katawan kundi sa puso.
Si Jennifer ang nasa gitna ng lahat. Dumating siya sa kanila bilang kasambahay, pero ngayon higit pa siya roon. Isang sandigan, isang tagapag-aruga, isang tahimik na lakas na humawak sa pamilya nila sa pinakamadilim na panahon. Gabing iyon, habang nagdiriwang sila sa musika at tawa, tiningnan ni Tony si Jennifer, hindi lang ng may pagmamahal, kundi may malalim na pasasalamat. Hindi lang siya ang babaeng unti-unti niyang minamahal. Siya ang ina na kailangan ng mga anak niya. Ang kaparehang hindi niya alam na nawawala sa buhay niya. Ang taong muling nagbigay buhay sa tahimik at basag niyang bahay at ginawa itong tahanan. Hindi pa rin tiyak ang landas sa hinaharap. May mga mahihirap na pag-uusap, mahihirap na pagbabago at mapanuring mata ng iba. Pero sa unang pagkakataon, mula ng aksidente, may naramdaman si Tony na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa, nasa kanya ang pamilya, natagpuan niya ang pagmamahal. At natutunan niyang minsan, ang pinakamalalaking regalo ng buhay ay dumarating mula sa mga hindi inaasahang lugar, gaya ng isang kasambahay na may musika sa kaluluwa at pagmamahal na mas malaki pa sa kayang ipunan ng buhay niya. Gabing iyon, sa unang pagkakataon, sumali si Tony sa bedtime reading routine ng mga bata. Umupo siya sa tabi ni Jennifer habang nagbabasa ito ng kwento tungkol sa isang pamilyang natutong makita ang saya sa pinakasimpleng sandali ng buhay. Ang kwento'y parang salamin ng sariling paglalakbay ni Tony, bawat salita parang refleksyon ng pagbabagong magkasama nilang pinagdadaanan. Sa isang bahagi, maingat na nagtanong si Nestor, "Dad, posible ba talagang maging masaya ulit ang mga tao pagkatapos ng sobrang lungkot?" Tumingin si Tony kay Jennifer, saka tumingin sa mga mata ng anak niya. "Oo, anak," marahang niyang sagot. "Minsan dumarating ang kasiyahan sa eksaktong sandaling kailangan natin, dala ng mga taong hindi natin inaasahan." Si Sandra na palaging mapagmasid, bahagyang itinagilid ang ulo at pinagmasdan siya. "Si Chris ba yung isa sa mga taong yun, Dad? Yung dumating nung pinakakailangan natin?" Lumundag ang puso niya. Sumulyap siya kay Jennifer na tahimik na nakatayo sa tabi ng kama ni Nestor, hawak ang libro, halatang pinipigil ang hininga. "Oo, Sandra," sagot niya matatag at tiyak. "Si Chris ang taong iyon. Nung nawawala tayo, tinulungan niya tayong mabuo ulit." Biglang umupo si Nestor, hinayaan niyang mahulog ang unan niya. "Ibig sabihin ba nun, dito na siya sa atin magpakailanman? Totoo?" Puno ng pag-asa ang boses niya. Lumapit si Jennifer, lumuhod sa pagitan ng dalawang kama para makaharap sila ng pantay. "Mahal ko kayong dalawa na parang sarili ko kayong mga anak," sabi niya. Nanginginig ang boses, "at naging napakahalaga rin sa akin ng papa ninyo." Lumapit si Sandra, tahimik ang kuryosidad. "Mahal mo ba siya gaya ng pagmamahal ni Mom?" Napahinto ang hininga ni Jennifer, pero hindi niya iniwasan ang tanong. "Mahal ko siya sa isang napaka-espesyal na paraan, oo," tapat niyang sagot. "Pero hindi ibig sabihin nun, nandito ako para palitan ang mama ninyo. Siya pa rin ang mama ninyo at walang sino man ang makakapalit sa pagmamahal ninyo para sa kanya." Kumunot ang noo ni Nestor, nag-iisip ng mabuti. "Pero pwede rin naman kaming magmahal sa'yo, di ba? Mahal si Mom, tapos mahal ka rin?" "Oo naman," sabi ni Tony, marahang ipinatong ang kamay sa balikat ni Nestor. "Kayang maglaman ng puso natin ng walang katapusang pagmamahal. Ang pagmamahal kay Chris ay hindi kumukuha ng kahit ano mula sa pagmamahal ninyo sa mama ninyo." Nagkatinginan ng kambal sa isa nilang tahimik na twin-only na tinginan. Pagkatapos ay tumango si Sandra. "Mahal na namin si Chris, Dad," sabi niya, "kahit bago pa yung music. Hindi lang namin alam kung pwede naming sabihin." Parang nabasag ang huling pader na humahawak sa emosyon ni Jennifer. Malayang tumulo ang luha niya habang niyakap niya ng mahigpit ang dalawang bata. "Pwede niyo niyang sabihin kahit kailan," bulong niya. "Maaari ninyo akong mahalin.
nandito ako, palagi. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng napakalaking pagbabago sa kanilang buhay. Inayos muli ni Tony ang kanyang karera, binawasan ang biyahe, ipinasa ang malalaking responsibilidad at ginawang prioridad ang pamilya higit sa lahat. Pero hindi iyon naging madali. Galit na galit ang business partner niyang si Roberto. Tuluyan ka nang nawalan ng focus, singal ni Roberto sa isang tense na meeting. Kinansela mo ang mga biyahe, iniwan mong nakabitin ang mga deal, at ngayon umaalis ka ng alas 5 araw-araw para lang magpanggap na Dad of the Year. Nanatiling kalmado si Tony, pinapaikot ang ballpen sa pagitan ng mga daliri. Hindi ito laro, Roberto. Kailangan ako ng mga anak ko, hindi lang pera ko. Kailangan nila ang presensya ko. 10 taon nang umuunlad ang kumpanyang ito sa ilalim ng pamumuno ko. Ngayon, oras na para umunlad ito sa pamamagitan ng maayos na delegation. Kung problema yon para sa'yo, hindi ko na problema yon. Sa bahay, puno ng init at pag-aalaga ang rutina nila. Pero si Jennifer nakikipagbuno pa rin sa sariling pagdududa. Kahit nagbago na ang papel niya, pakiramdam pa rin niya kailangan niyang mag-scrub ng sahig at maghugas ng pinggan, kumakapit sa trabahong nakasanayan niya. Isang umaga nadatnan siya ni Tony sa kusina, nakataas ang manggas, naghuhugas ng pinggan. Nag-hire ako ng cleaning team. Darating sila 3 beses sa isang linggo. Marahan niyang sabi, nanigas si Jennifer. Pero kaya ko naman, yun ang ginagawa ko lagi. Lumapit si Tony, tinanggal ang guantes sa kanyang mga kamay at inilapag iyon sa counter. Hindi na ngayon. Ang trabaho mo ngayon ay tulungan at gabayan ng mga bata at simula sa susunod na buwan, magsisimula ka na sa degree mo sa special education. Kumurap si Jennifer, hindi makapaniwala. Ay enroll mo ako nang hindi man lang nagtatanong. Oo, sabi ni Tony na may ngiti, at hindi ko tatanggapin ang hindi bilang sagot. May regalo kang dapat lumago. Hindi ka kailangan ng mundo para magpunas ng counter. Kailangan ka ng mundo para magbago ng buhay. Nagbigay liwanag sa tahanan nila ang pagpasok ni Jennifer sa kolehiyo. Sa gabi, ang sala ay naging pinagsasaluhang workspace. Si Tony ay nagre-review ng mga report habang si Jennifer ay nakabaon sa mga libro. Minsan, nagkakadampi ang mga paa nila sa ilalim ng mesa, munting paalala ng ugnayan nila. Nagdedebate sila ng mga teorya, nagtatawanan sa mga nakakalitong assignment at hinahamon ang isa't isa sa pag-iisip. Araw-araw, mas lalo pang minamahal ni Tony ang isip ni Jennifer, ang lakas niya at ang malambing niyang puso na ngayon ay malaya ng magningning. Pero hindi nagtagal na subok ang kapayapaan nila. Papalapit na ang ika-43 kaarawan ni Tony at kasama nito ang taunang formal na hapunan, isang high-stakes na pagtitipon ng mga investor at executives ng kumpanya. Ipinilit ni Roberto na imbitahin ang lahat ng mahahalagang partner. Pumayag si Tony pero may sarili siyang dahilan. Gusto kong makita nila ang mga bata, sabi niya kay Jennifer isang gabi. Hindi para kaawaan sila, kundi para makita ang lakas nila, para makita na hindi natapos ang buhay ko, nagbago lang ito. At gusto ko ikaw ang nasa tabi ko. Hindi nagsiserve ng drinks, kundi nakaupo katabi ko kung saan ka nararapat. Agad na kinabahan si Jennifer. Kilala nilang kasambahay mo ako. Nakita nila akong naka-uniforme, nagbubuhos ng kape sa mga board meeting, huhusgahan ka nila. Magsasabi sila ng masasamang bagay tungkol sa akin, tungkol sa atin. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay niya. Hayaan mo sila, kung hindi nila makita kung sino ka talaga, hindi nila tayo kailanman naging karapat-dapat. Dumating ang gabi ng hapunan kasabay ng unos sa labas, pero sa loob ng bahay, nagniningning ito sa elegante at inaabangang paghahanda. At saka lumitaw siya. Bumaba si Jennifer sa malapad na hagdanan, mabilis ang tibok ng puso, suot ang isang elegante at maamong navy blue na gown na pinili ni Tony para sa kanya.
Nakapulupot ang buhok niya sa isang bun at may ilang malalambot na kulot na bumabalot sa kanyang mukha. Sa paanan ng hagdan, napahinto si Tony sa gitna ng pagsasalita sa event manager. Tumitig siya kay Jennifer at sa isang iglap nawala ang lahat ng iba pa. Napakaganda mo, sa wakas ay sabi ni Tony at inialok sa kanya ang braso na parang isang tunay na Ginoo. Para kang prinsesa, pero mas totoo at mas lalo pang maganda. Inayos ni Jennifer ang damit niya sa pakiramdam niya'y pang-10 beses na, habang ang kaba ay bumubulong sa ilalim ng kalmadong anyo niya. Sigurado ka ba talaga rito? Pabulong niyang tanong. Pwede pa nating baguhin ang plano. Pwede akong manatili sa kusina, tumulong sa catering. Hindi nag-atubili si Tony. Wala pa akong naging mas siguradong desisyon sa buong buhay ko, sabi niya, at hinalikan ang kamay niya. Husto nang tumunog ang doorbell, hudyat ng pagdating ng unang mga bisita. Ang unang pumasok sa pintuan ay sina Roberto at ang asawa nitong si Nenita, isang eleganteng babae na nasa 50 na, kilala sa matalas na paghusga at mahigpit na pananaw tungkol sa uri at estado sa lipunan. Agad na halata ang gulat nila nang ipakilala si Jennifer, hindi bilang staff, kundi bilang kapareha ni Tony at tagapagturo sa likod ng kahangahangang progreso ng mga anak niya. Tinapunan siya ni Nenita ng tingin mula ulo hanggang paa, puno ng kalkuladong pagsusuri, halatang may hinahanap na mapupuna. Pero ang nakita lang niya ay dignidad at tahimik na elegante. Oh, kaya pala totoo ang mga chismis, sabi ni Nenita. May matamis ng ngiti na hindi umabot sa mga mata niya. Ang bilis naman ng pag-angat, mula apron, diretso sa evening gown. Nanigas si Tony sa tabi ni Jennifer, humigpit ang panga niya, pero marahang pinisil ni Jennifer ang braso niya, tahimik na pinapahiwatig na kumalma lang siya. Partnership po ito sa buhay, Mrs. Nenita, sagot ni Jennifer. Banayad pero matatag ang boses. Ang pagpapalaki ng pamilya ay higit pa sa gawain sa bahay. Kailangan nito ng pagmamahal, buong dedikasyon at malalim na commitment. Habang lumalalim ang gabi, dumami ang mga bisita. May mga nagulat, may mga mausisa at may iba namang tahimik na mapanghusga. Nakilala ni Jennifer ang ilang mukha mula sa mga business events na dati pinagsisilbihan niya ng kape. Ngayon, ang mga mukhang iyon ay nakatitig sa kanya ng hindi makapaniwala. Tila hindi alam kung paano tatanggapin ang pagbabagong nakita nila. Ang pinakamasakit na sandali ay dumating nang lumapit si Ingrid, ang asawa ng isang malaking investor, kilalang kilala sa mga mapanakit na salita kay Jennifer na may matamis na ngiti. Nabanggit ni Tony ang napakaganda mong ginagawa para sa mga batang may kapansanan, sabi niya sa tunong-puno ng panliliit. Siguradong nakakabusog sa puso yan para sa isang tulad mo. Lumapit pa siya, mas lumapad ang nangiti. Yung kasambahay ko rin, ang galing sa mga anak ko. Ang hirap makahanap ng maayos na katulong ngayon, di ba? Magaling siyang maglinis ng banyo, parang wala nang tatalo at hindi pa nagrereklamo tungkol sa sahod. Parang huminto ang oras, may mga napalingon, bumigat ang katahimikan. Namula ang mukha ni Jennifer, kumirot ang hiya sa dibdib niya at umakyat ang luha sa mga mata. Pero bago pa siya makasagot, naroon na si Tony sa tabi niya. Inilagay niya ang isang matatag na braso sa baywang ni Jennifer at hinila siya palapit. Ang tingin niya kay Ingrid ay kayang patahimikin kahit ang isang bagyo. Ingrid, sabi niya kalmado pero matalim, sa tingin ko nagkamali ka ng malaki. Hindi nandito si Jennifer para pag-usapan ng serbisyo sa paglilinis. Siya ang pambihirang babaeng nagbalik ng liwanag at musika sa bahay na ito noong nasa pinakamadilim kaming punto. Isa siyang kahangahangang university student, likas na guro, at siya ang dahilan kung bakit umuunlad ulit ang mga anak ko. At higit sa lahat, siya ang babaeng mahal ko at ang taong pinakaiginagalang ko sa lahat ng nasa kwartong ito. Kung nakakasakit sa iyo ang presensya niya, nandoon ang pinto.
Parang kulog ang dating ng mga salita niya. Namuti ang mukha ni Ingrid, may binitawang hindi maintindihang salita at umatras. Humarap si Jennifer kay Tony, may luha sa mga mata. Hindi mo na kailangang umabot doon, bulong niya. Kailangan, mariing sagot ni Tony. At uulitin ko yan kung kailangan. Walang sino mang pwedeng magsalita sa iyo ng ganyan, hindi habang nandito ako. Nagpatuloy ang gabi at unti-unting natunaw ang tensyon. Mahusay na inikot ni Tony ang mga usapan, sinisigurong laging kasama si Jennifer, pinapahalagahan, nakikita, nirerespeto. Pero ang pinakamakapangyarihang sandali ng gabi ay dumating sa dessert. Tumayo si Tony at marahang kinatok ang baso niya para humingi ng katahimikan. Mga kaibigan ko, panimula niya, mabigat ang emosyon sa boses. Marami sa inyo ang naging saksi sa pinakamahirap na panahon ng buhay ko. Nakita ninyo ang pagluluksa ko, ang aksidente ng pamilya ko at ang mahaba naming paglubog sa katahimikan. Hindi lang ito tungkol sa kaarawan ko, tungkol ito sa muling pagsilang at naghanda ang mga anak ko ng isang napaka-espesyal para sa inyo. Bumukas ang mga pintuan papuntang terasa at lumitaw ang isang wooden ramp na hindi napansin ng kahit sino kanina. Gumulong papasok sina Nestor at Sandra, kumpiyansa at independent ang galaw. Hawak ni Nestor ang pulang akordeon niya ng may pagmamalaki habang si Sandra naman ay nakapatong ang gitara sa kandungan. Lumapit sila sa gitna ng silid kung saan may espasyong binakante. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Sandra sa kaba. Likas na lumapit si Jennifer para tumulong pero marahan siyang pinigilan ni Tony. Kaya nila to, bulong niya, ikaw ang nagbigay sa kanila ng pakpak, hayaan mo silang lumipad. Huminga ng malalim si Nestor gaya ng itinuro ni Jennifer. Sumulyap siya sa kapatid niya at mahina niyang binilang. 1, 2, 3. At tumunog ang unang mga nota, malinaw, matatag at puno ng damdamin. Tumutugtog sila ng How Great Is My Love For You. Sadyang pinili ang kantang iyon at tinamaan nito ang bawat puso sa silid. Napuno ng musika ang buong lugar at ang mga bisita na inaasahang mahiyain o awkward lang ang performance ay napahanga sa galing ng mga bata, sa kumpiyansa nila at sa tapat na emosyon sa bawat nota. Tumutugtog si Sandra nang nakapikit ang mga mata. Si Nestor naman ay may matinding focus at nang magsimulang kumanta si Sandra, ang boses niyang marupok pero malakas ay nagpaluha sa hindi lang isang tao. Kahit si Ingrid ay palihim na nagpahid ng pisngi. Nang matapos ang kanta, nanatili ang katahimikan sa hangin sa loob ng isang tibok ng puso. Bago sumabog ang palakpakan, totoo, malakas at emosyonal. Tumayo si Roberto, halos mabulunan sa pagsasalita. Pakiusap, isa pa. Napangiti ng malaki si Nestor at lumingon kay Jennifer. Tara na, tugtog ka kasama namin. May prinaktis kami para ngayong gabi. Napalingon ang lahat sa kanya. Nag-atubili si Jennifer, parang na-freeze. Pero nakita niya ang pag-asa sa ngiti ni Nestor, ang paghihintay sa mga mata ni Sandra, at ang matatag na pagmamahal ni Tony. Nanginginig ang kamay niya habang kinuha niya ang ekstra na gitara at sumama sa kanila sa gitna. Aquarela, bulong niya. Napayuko ang audience, tila mas lalong nakinig. Sinimulan niya ang intro, banayad, melodiko at halatang sanay na sanay. Ilang kumpas lang, sumabay na ang mga bata, bumuo ng perpektong harmonia. Nagsanib ang boses niya at boses ni Sandra na parang mga kulay sa isang painting. Nanonood si Tony, halos hindi makahinga. Ang mga anak niya na minsang nalunod sa sakit, ngayon ay tumutugtog ng may pagmamalaki. At ang babaeng naging dahilan ng pagbabagong iyon ay naroon sa tabi nila, umaapaw sa pagmamahalang presensya. Nang tumigil ang musika, parang kulog ang palakpakan. Pumila ang mga bisita para purihin ang mga bata. At sa unang pagkakataon, kinausap nila si Jennifer ng may tunay na paghanga, hindi awa. Hindi pag-usisa kundi respeto.
Sining ang bumasag sa pader, pagmamahal ang muling sumulat ng kwento. Kahit si Ingrid ay lumapit muli, ngunit ngayon ay mapagpakumbaba. May utang akong paghingi ng tawad, mahina niyang sabi. Nagkamali ako. Ang ginawa mo para sa mga batang yon, pambihira. Tinanggap iyon ni Jennifer ng may dignidad. Sila po ang gumawa ng tunay na pagsisikap. Tinulungan ko lang silang makita ang daan. Habang umaalis ang mga bisita, bumalik ang banayad na kapayapaan sa bahay. Maya-maya, matapos patulugin ang mga bata na puno pa rin ng saya mula sa gabing iyon, bumalik sina Jennifer at Tony sa terasa. Humupa na ang ulan. Kumikinang ang hardin sa ilalim ng pilak na buwan. Mainit-init pa ang batong hagdan, may bakas ng init ng maghapon. Umupo sila sa payapang katahimikan, magkatabi, magkadikit ang balikat. Napakagaling mo kanina, sabi ni Tony sa wakas. Binasag ang katahimikan. Yung paraan ng pagharap mo sa lahat ngayong gabi, may grasya, lakas at dignidad. Napatahimik mo ako. Sabi ni Tony, mababa ang boses at puno ng paghanga. Wala pa akong ipinagmamalaki ng ganito sa buong buhay ko. Ipinarada ni Jennifer ang ulo niya sa balikat ni Tony. Unti-unti nang gumaan sa katawan niya ang bigat ng emosyon ng gabing iyon. Natatakot ako buong oras, pag-amin niya. Pero nang makita ko sina Nestor at Sandra na tumutugtog, nang makita ko kung gaano sila ka-proud na wala yung takot. Para sa kanila, haharapin ko ang kahit ano. Humarap si Tony sa kanya at tumitig sa mga mata niya ng may halo ng malalim na pagmamahal at hindi matitinag na sinseridad. Yan mismo ang dahilan kung bakit may gusto akong itanong sa iyo, isang mahalagang bagay, sabi niya. Bahagya siyang umatras at dinukot ang bulsa niya. Jennifer, ayokong maging empleyado kita. Ayokong ang koneksyon natin ay nakabase sa kontrata o sahod. Hindi na nito ipinapakita kung sino tayo ngayon. Lumundag ang puso niya. Sandali, sinasabi mo bang gusto mo na akong umalis? Pagkatapos ng lahat ng nangyari? Pagkatapos ng lahat ng binuo natin magkasama? Marahang tumawa si Tony at hinawakan ang mukha niya gamit ang dalawang kamay. Hindi, mahal ko, mali ang pagkakaintindi mo. Ayokong umalis ka, gusto kong manatili ka, pero hindi bilang empleyado. Gusto kong manatili ka bilang asawa ko, bilang ina ng mga bata, bilang puso ng tahanang ito. Binuksan niya ang isang maliit na velvet box at doon ay nakasilip ang isang masilang heirloom ring, isang eleganting diamante na napapalibutan ng maliliit na sapiro, minana pa mula sa lola niya. Alam kong parang biglaan, alam kong may masasabi ang mga tao, pero kapag tinitingnan kita, nakikita ko ang hinaharap na akala ko'y tuluyan ko nang nawala. Nakikita ko ang pagmamahal, nakikita ko ang buhay. Jennifer, papakasalan mo ba ako? Aampunin mo ba ang pamilyang ito ng opisyal at bubuuin mo kami ng buo? Napuno ng luha ang mga mata ni Jennifer habang tinitingnan niya ang singsing. Saka ang mukha ni Tony, puno ng pag-asa at katapatan, banayad na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang buhay niya ay tila walang katapusang kwento ng pagsubok at sakripisyo. Ni minsan ay hindi niya inisip na posibleng magtapos iyon sa ligaya. Oo, bulong niya, nanginginig ang boses. Oo, buong puso, 1,000 beses, oo. Hindi ko kayang isipin ang buhay ko nang wala ka o wala ang mga bata. Isinuot niya ang singsing sa daliri niya gamit ang nanginginig na kamay. Saka siya hinalikan, isang halik na nagselyo ng pangako sa ilalim ng langit na sinisinagan ng buwan. Nasaksi lamang ang mga bituin at ang hardin kung saan tahimik na namukadkad ang kanilang pagmamahalan. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng masasayang paghahanda. Ginanap ang kasal sa sarili nilang hardin, simple, intimate at puno ng kahulugan. Napalibutan sila ng mga malalapit na kaibigan at pamilya at dumayo ang ina ni Jennifer mula sa probinsya para dumalo. Kumikislap ang mga mata nito sa pagmamalaki habang nakikita
ang anak niyang naglalakad papunta sa altar, nagliliwanag at payapa. Sina Nestor at Sandra ang pinakamasayang saksi at ang duet nila ng wedding march na lihim nilang pinagpraktisan ay nagpaluha sa bawat nakakita. Payak pero mahiwaga ang seremonya. Puti at bughaw na mga bulaklak ang nakahanay sa aisle. Ang mga upuan ay nakabuo ng kalahating bilog sa paligid ng isang arko na balot ng mga rosas. Habang tumutugtog ang kambal, naglakad si Jennifer papunta kay Tony kasama ang kanyang ina sa tabi niya. Nang magtagpo ang mga mata nila, hindi na itinago ni Tony ang luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Personal at mula sa puso ang kanilang mga panata. Ikinuwento ni Tony kung paano hindi lang ang mga anak niya ang iniligtas ni Jennifer, kundi pati siya. Nangako naman si Jennifer na mamahalin sina Nestor at Sandra na parang sariling anak, igagalang ang alaala ni Mariana at bubuo ng tahanang nakaugat sa walang kondisyon na pagmamahal. Ang halik na sumunod ay sinalubong ng musika, tawanan at malakas na palakpakan. Si Roberto, na dati may pagdududa, ay nagbigay ng nakakaantig na toast. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusunod sa mga inaasahan ng lipunan, na ang totoong pamilya ay tungkol sa kung sino ang pinipili nating mahalin. Napatunayan ng mga taon na hindi ito fairy tale, totoo ito. Umunlad sina Nestor at Sandra. Sa edad na 17, nanalo si Nestor ng ikalawang pwesto sa isang regional music festival, isang sandaling puno ng pagmamalaki na parang ginto para sa buong pamilya. Nagsimulang magturo si Sandra ng online music classes para sa iba pang mga batang may kapansanan at doon niya natuklasan ang likas niyang galing sa pagbabahagi ng kaalaman. Natapos ni Jennifer ang kanyang degree at nagsimulang magtrabaho sa isang paaralan para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Tinupad ang pangarap na dati parang imposible. Nagbago rin ang tahanan nila. Sa mga modernong adaptasyon tulad ng ramps, rails at internal elevator, hindi na tiningnan ni Tony ang mga iyon bilang gastos, kundi regalo ng kalayaan para sa mga anak niya. At saka dumating si Evelyn, ang anak nilang babae, ipinanganak 2 taon matapos ang kasal. Sa edad na 3, isa na siyang masayang ipo-ipo, kumakatok sa mga kaldero at kawali habang nakangiting nagpapaliwanag ng liwanag sa buong bahay. 5 taon matapos ang mahalagang umagang iyon, kung kailan umuwi ng maaga si Tony at nadatnang tinuturuan ni Jennifer ng musika ang mga bata sa terasa. Nagising siya sa parehong himig ng kasiyahan. Pagbaba niya, nakita niya ang eksenang naging paborito na niya, sina Nestor at Sandra, ngayon ay mga teen na, masayang nagkukwentuhan sa mesa ng almusal. Si Jennifer humuhuni habang nagluluto ng pancakes, at ang munting si Evelyn gumagawa ng sarili niyang ritmo gamit ang mga kahoy na kutsara at mga kawali. Walang titulo, walang papel, pagmamahal lang, isang pamilyang hindi binuo ng dugo o status kundi ng pagpili, pagsisikap at malalim na pagmamahal na tumatagal. Lumapit siya sa likod ni Jennifer, niyakap ang baywang nito at hinalikan sa liig. "Good morning, my forever love," sabi niya na may ngiti. Kinuha ni Nestor ang accordion at tumugtog ng masiglang tugtugin. Sumabay si Sandra sa gitara. Si Evelyn ay umikot at sumayaw sa paraan na tanging isang toddler lang ang kayang gawin. Nakatayo lang si Tony, pinapanood silang lahat. Bawat isa ay tumutugtog ng kani-kanilang bahagi sa maganda, magulo, masaya at buhay na symphony ng pamilya. Itaas niya ang tasa ng kape niya at humingi ng katahimikan. Lahat sila'y tumingin sa kanya mausisa. Iniisip ko, panimula niya, mabigat ang emosyon sa boses. Matagal kong inakala na ang tagumpay ay pera sa bangko, malalaking negosyo at mga meeting kasama ang makapangyarihang tao. Nagsipag ako ng sobra para ibigay sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo.
maliban sa isang bagay na pinakamahalaga, ang sarili ko. Tumingin siya ng diretso kay Jennifer, tapos dumating ang isang pambihirang babae sa buhay ko at tinuruan niya ako ng bagay na hindi ko kailanman natutunan sa boardroom. Tinuruan niya ako na ang tunay na luho ay hindi nabibili. Ang tunay na luho ay ang magising sa tunog ng musika sa loob ng tahanan. Ang malaman na mahal ka ng malalim, malaya at walang kondisyon. Ang saya ng pagbabahagi ng araw-araw na sandali kasama ang mga taong pinipiling manatili sa tabi mo, hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila. Huminto siya, hinayaan ang mga salita na tumimo. Kayo ang pinakamalaki kong tagumpay, sabi niya sa kanilang lahat. Kayo ang yaman ko, ang obra ko, ang pinakamaganda kong kanta. At kung sakaling makalimutan ko ulit yan, pakiusap, paalalahanan ninyo ako sa perpektong umagang ito. Naantig ba ang puso mo sa kwentong ito? Kung oo, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento. At sabihin mo sa comments, anong bahagi ang pinaka nakagalaw sa'yo? Dahil ang boses mo tunay na mahalaga.